dami ng gastos ng sasakyan natin, minsan napapabayaan na natin ang pinakaimportante, ang pagiging legal ng sasakyan na ginagamit mo. Isang araw lang naman ang proseso, pero isang malaking problema ang maiiwas kapag updated ang rehistro. Maraming ayaw magparehistro dahil hassle daw. Pero kapag may nangyari sa daan, tsaka mo marirealize kung gaano ito kahalaga. Hindi lang ito simpleng papel, sticker o plaka. Hindi porke tumaandar ang sasakyan mo, ibig sabihin, ready na siya. Isa sa pinaka-basic na responsibilidad ng motorista ay ang tamang rehistro. Ito po ang experience ko kahapon nung nagparehistro po ako sa Land Transportation Office, Taguig Branch. Medyo nagustuhan ko yung proseso ngayon kasi less than 2 hours lang. Tapos na ako. Compare last year na tumagal ng halos kalahating araw. So iba na yung location ng land transportation dito sa Taguig sa may FTI. So ang tip ko lang sa inyo, pagdating nyo dito, magdala na kayo ng 2 copies ng OR tsaka CR ng sasakyan nyo. Para pagdating nyo, ipapasa nyo agad siya doon sa emission tsaka sa insurance. After po na maproseso yung 2 yon, ay sa loob na po kayo ng opisina ng LTO para ibigay yung mga requirements. And after few minutes lang, ibibigay na po agad yung pinaka-official receipt po ng inyong sasakyan. So and that's it. Tapos na ang pagpaparehistro ng inyong sasakyan. Magkano ba yung nagastos ko ngayon sa pagpaparehistro ng expander na type ng sasakyan? Umabot po siya ng 4,000 pesos. Yung 1,270 pesos ay para po yun sa emission test. At yung 700 pesos naman ay para sa insurance. Yung 2,000 pesos ay para na po yun sa Land Transportation Office. Yun na po yung official receipt na kailangan nyo. So yun lang po yung ating maikling content ngayon. Kung hindi pa kayo nagpaparehistro ng sasakyan, pwede pa. Para po sa mga driver na meron pong 4-digit po na number sa plate number nila, wala po kayong penalty, huwag kayong mag-alala. Pwede pa kayo magparehistro hanggang July dahil po dun sa binigay na information ng LTO